Taas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Tanda ng ating pagpakumbaba at ating pagsusumamo sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayong magpuri sa ating Diyos. Lahat tayo nananabig sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Sama-sama presensya mo'y muli.
Napagod po ba kayo? Hallelujah. 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 Sige po. Patuloy po nating papurihan natin Panginoon Diyos. Hallelujah. 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 Ayon po sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Hallelujah.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sa iyo ang lahat ng aming papuri. Taos-pusong pagluluwalhati, O Diyos, ay aming ibinabalik sa iyo, Ama, sa ngalan ni Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagpapalaya sa tao na alipin ng kadiliman, ang Diyos na nagpapalaya sa taong alipin ng kasalanan sa pamamagitan ng bugtong mong anak na si Jesucristo na ipinagkaloob po sa amin at nag-alay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Dalangin namin, Ama, marapatin mo nawa na sa hapong ito maging karapat dapat po kaming panahanan ng mga salita mo na gagabay po sa amin upang makapamuhay kaming ayon sa iyong kalooban. Kaya aming dalangin, O Diyos, hugasan mo kami't baluti ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo at minsan pa dakilang Ama naming nasa langit. Mangusap ka sa iyong mga lingkod. Mangusap ka sa iyong mga anak na naririto ngayon sa iyong banal na harapan, dakilang Diyos naming nasa langit. At hinihiling ko, dakilang Ama, gamitin niyo lamang po akong alulod ng iyong mga salitang nais ihatid po sa amin, O Diyos, sa hapon pong ito, upang kamta namin, Ama, ang mga pagpapala ayon sa iyong pangako sa pagitan ng salita mo, O Diyos, na gagabay po sa amin at salita mo na kung saan magdadala sa amin sa isang matuwid na pamumuhay. Mangusap ka, O Diyos, sa hapon pong ito, at dalangin ko po, pagpalain mo ang bawat isang naparito ngayon sa iyong banal na harapan, ano man ang kanilang kahilingan, dakilang Alsaday. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob mo nawa sa bawat isa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, nagdiriwan sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na.
lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hirap man at ginhawa, Panginoon si Kristo ay narito na, ating lakas at aking pag-asa. Hallelujah, 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 Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 8, simula mga talata 1 hanggang sa talata po ay 3. Hindi nalaunan, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cosa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa kanyang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Sige po, bigay nyo kay Lord yung palakpak na yan para po yan sa Kanya. Para yan sa kapurihan, karangalan ng Diyos na walang sawang gumagawa ng mabuti sa buhay natin araw-araw. At patuloy na gagawa ng kabutihan sa buhay po natin. Hallelujah. Glory to God. Siya ang Diyos na tutugon ng ating mga dalangin sa araw na ito. Amen. Sinong gustong tugunin ng Diyos ang kanyang dalangin ngayon? Sige po, lahat ng gustong tugunin ng Lord ang dalangin, pwede nang maupo. Isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman po. Matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Siya ang Diyos na patuloy nagdadala sa atin sa tunay na tagumpay ng buhay. Amen? Dito po sa Ebanghelyo, meron po tayo ngayon ay may mga babae po dito naglingkod sa Diyos. Amen. Mga babaeng naglilingkod sa Diyos. Amen. Sino po sa inyong gustong maging lingkod ng Diyos? Taas nga ang kamay. Di ba? Ang Diyos naman hindi nagsasawa na tayo pagpalain araw-araw.
Ang Diyos hindi nagsasawa na kung saan ibigay ang ating pangangailangan po araw-araw, di po ba? Kung hindi siya nagsasawang ipagkaloob ang mga pangangailangan natin araw-araw, ba't pa natin ipagdadamot yung paglilingkod na nararapat ibigay sa Kanya? Amen. Amen? Dahil ang Diyos hindi naman maramot. Sagana magbigay ang ating Panginoon. Araw-araw, napakarami nating dapat ipagpasalamat po sa Kanya. Amen? Na minsan, yung paglilingkod na yan, mga kapatid, sa pamamagitan na yan ay naipabalik man lang natin sa Kanya ang pasalamat. Hindi man natin kayang pantayan. Sabi nga sa isang awitin, kulang ang mga salita. Di po ba? Para na kung saan ipahayag o Diyos, sa Diyos yung kadakilaan niya. Sabalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, dito po may mga babae na kung saan ay dating alipin ng masamang espiritu. Amen? Dating alipin ng masamang espiritu. Subalit, sa mga sandali po na ito ay ang mga tao po nito, ang mga babae pong ito ay naging lingkod ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen. Sinong gustong makalaya sa masamang espiritu? Ay, nakakatakot. Ano? Hindi po ba? Minsan may mga tao na minsan kapag lumalapit sa atin, sinasabi po natin, wag mo akong demonyohin. Di ba? May sinasabi tayo na minsan may mga ganong mga tao pag lumapit sa atin, dinidemonyo po tayo. Dito po, may mga tao dito, mga babae na kung saan isa po dito ay 7 demonyo po ang nagahari sa kanya noon. 7 demonyo ang pinalayas po sa kanya, mga kapatid. Ay palagay ko naman kung ito yung taong kasama mo, talaga naman baka sasamain ka. Amen? Talagang didemonyohin ka sigurado, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Pero isang kagandahan po dito, mga kapatid, ay yung pagkakataon na sila ay nagkaroon ng kalayaan sa masamang espiritong umaalipin sa Kanya at ngayon ang buhay nila ay inaitalaga na sa ating Panginoong Jesucristo upang paglingkuran ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, Sister, mabuting babae ako. Mabuting lalaki ako. Mabuting lalaki ako. O di po ba? Bakit po naging mabuting babae po? Yan yung mga pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo. Yan yung mga tao na ngayon, ang buhay niya po ay itinatalaga na sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ka ba matutuwa niyan? Yung katabi mo na yan ay isang mabuting babae. Amen. Amen? Kung noong araw ba, kapag katabi mo yan, didemonyohin ka, pero ngayon pagpapalain ka. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ito ang nais ng ating Panginoon, ang buhay ng bawat isa po sa atin ay magiging pagpapala sa bawat isa. Amen? At higit sa lahat, ang buhay natin ay magiging kagamit-gamit para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Sabihin mo, sister, nais ko na maging lingkod ka ng Diyos. Akala ko sinabi niya, ikaw na lang. Ano? Lahat po tayo nais natin maging kagamit-gamit sa ating Penso Kristo. Palakpakan po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Dito po sa Ebanghelyo, sinabi po dito, ang Panginoong Hesus, nung sandali na yan ay nililibot niya po ang bawat nayon, yung bawat lugar, para na kung saan ipangaral ang mabuting balita. Amen? Mabuting balita tungkol sa paghahari po ng Diyos. Tungkol sa paghahari po ng Diyos ang ipinangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Itong sinabi niya sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 4, at talata po ay 18. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita,
upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiil. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung sinabi po ng ating Panginoong Yesus, nung sandali na yan, ang kanyang layunin sa kanyang pagparito, ipangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari po ng Diyos. Dinadala niya sa atin ang paghahari ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Kaya kung bukas ang puso mo sa salita ng Diyos, isa lang pwede natin tanawin na kapag bukas ang puso natin sa salita po ng Diyos, yung paghahari po ng Diyos dumarating sa buhay mo. Amen. Yung paghahari ng Diyos dumarating sa buhay natin kasi dala-dala iyan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo o pangangaral. Na noong araw, ang isang katotohanan, wala tayo sa paghahari ng Diyos. Amen. Amen. Dinadala niya sa atin. Ipinangangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos para mabatid ng mga tao nung panahon na iyan na wala sila sa paghahari ng Diyos. Kasi kung tayo na sa paghahari na ng Diyos, hindi na ito dadalhin. Amen? Amen. Hindi na ito ipapangaral pa sa atin para na kung saan ay tayo po ay mapabilang sa paghahari ng Diyos. Kundi ito'y pinangaral ng Panginoong Hesus para ibabatid sa mga tao nung sandali na yan, wala sila sa paghahari ng Diyos. Amen? Amen. Na kinakailangan ng isang tao para makapasok siya, makabilang siya sa pinaghaharian ng Diyos, kinakailangan ng isang tao ay ang magsisi sa kanyang kasalanan. Ang sabi po, ipinangangaral niya para sa mga dukha, sa mga bihag, sa mga bulag, sa mga sinisiil. Sino itong mga taong tinutukoy dito na kinakailangan mapangaralan ng mabuting balita? Ito yung mga taong nasa ilalim ng kadiliman. Amen? Mga taong hindi alam kung saan patungo ang buhay. Amen? Hindi nila natatanaw kung saan patungo yung buhay po nila kasi nabubuhay sa kadiliman. Mga tao nang sabi po bihag. Sino itong mga taong bihag? Minsan kausap ng Panginoong Hesus yung mga Hudyo ng sandali na yan, ang sabi ng Panginoong Hesus, kayo'y alipin. Kayo'y magganap makakalaya kapag kayo pinalaya ng anak. Sabi nila, kailanman hindi kami alipin. Anak kami ni Abraham. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ang lahat na nagkasala ay alipin ng kasalanan. Amen? At ang lahat ng alipin ng kasalanan, wala sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Tayo ba ngayon natitiyak na natin ang buhay natin ay nasa paghahari ng Diyos? Sinong nakakatiyak na ang kanyang buhay ay nasa paghahari na ng Diyos? Nasa paghahari na ng Diyos, hindi lang naaayos pa. Pagpalain po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Maaayos din yan, basta tayo magpapaayos. Sabi nga ni Brother Rafi, hindi pa tapos kasi hindi pa ayos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya hanggang ngayon, dinadala sa atin ang pangangaral ng mabuting balita sapagkat para ang buhay po natin, mga kapatid, ay mailagay sa tamang kalalagayan. Maalala niyo po si Noah? Sino nakakakilala kay Noah? Ayan, yung kapitbahay nila, sister yan. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, nung panahon po, pinagawa siya ng arko, di po ba? Pinagawang arko po si Noah po, na kung saan ay may darating na baha. Pero bago po si Noah pumasok ng arko po, daan taon pa ang pangangaral niya ng salita ng Diyos. Para ang mga tao po, nung sandali na yan, ay anyayahan na pumasok sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng pagpasok sa daong. Amen? Na habang si Noah ay nangangaral ng salita ng Diyos,
Yung daong ay nananatiling bukas para sa mga tao na pinangangaralan niya ng salita ng Diyos. Nananatiling bukas po iyon para sa kanila. Pero nung si Noah po ay tumigil na sa pangangaral ng salita ng Diyos at pumasok po doon sa daong, sinara na ang pintuan ng daong. Amen? Kaya nung may sara na ang pintuan ng daong, wala nang pangangaral ng salita ng Diyos. Dumating na ang baha at ang lahat na wala sa loob ng daong ay napahamak. Amen? Napahamak. Kaya sa panahon po natin ngayon, habang ipinangangaral ang salita po ng Diyos, habang may naririnig pa tayong pangangaral ng salita po ng Diyos, isa lang ang ibig sabihin niyan, bukas pa ang langit para sa ating lahat. Nananatili pang bukas ang langit para po sa atin lahat. Habang napapakinggan natin ang pangangaral ng salita po ng Diyos. Amen? Dinadala sa atin ng Panginoong Kristo yung salita po na yan, na kung saan siyang magdadala sa atin sa paghahari ng ating Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Na nawa, wag yung pagsawaan pakinggan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Ang sabi nga sa aklat ni Ezekiel, lasahan mo, kainin mo ang salita ng Diyos. Lasahan mo. Ang sabi diyan, kinakailangan salita ng Diyos, malasahan mo. Nalalasahan niyo ba ang salita ng Diyos? Amen. Masarap ba ang salita ng Diyos? Kaya ang sabi nga po mga kapatid, huwag mong alisin ang paningin mo sa sinasabi ng Diyos. Pag sinabing huwag mong alisin ang paningin mo sa sinasabi ng Diyos, tanawin mo sa pangitan ng kanyang salita kung saan kanya nais dalhin. Tanawin mo sa pangitan ng salitang dinadala niya sa atin kung ano yung mabuting gusto niyang ipagawa sa atin. Tanawin natin sa pangitan ng salita niyang napapakinggan natin kung ano yung nais niyang ibigay sa atin. Kung ano yung magandang nais niyang ibigay sa bawat isa po sa atin. Kaya kapag hindi mo na nananamnaman ang salita po ng Diyos, hindi mo na matatanaw kung ano yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Maging ang kaligtasan mo malalagay sa panganib. Sinong gustong maligtas? Di po ba? Lahat tayo gusto natin maligtas. Sino yung ligtas na? Kita nyo, lahat palang gusto palang maligtas, wala pang naliligtas. Ano? Mga kapatid sa Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus Kristo, ganap ang pagliligtas na ginawa niya para po sa atin. Ganap ang ginawa ng Panginoong Hesus Kristo na pagliligtas. Amen? Kung hindi ka paligtas, wala ka dito. Amen. Kaya ka naririto ngayon sa gawain ng ating Panginoong Kristo, kasi mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, kasama ka sa iniligtas ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri po sa buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Ipinangangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari po ng Diyos para dalhin sa atin ang paghahari po ng Diyos at lahat po tayo ay palayain. Palayain. Amen? Sino pong gustong makalaya, mga kapatid? Yan. Nawa, kung paano nakalaya itong mga sa Ebanghelyo na mga babaeng naglingkod sa Diyos, kung paano sila pinalaya doon sa 7 espiritong, masamang espiritong, naghari dati sa buhay po nila, sana ba? Nawa, tulad nila, makalaya din tayo sa espiritong umaalipin sa atin na nagdadala sa atin sa tiyak na kapahamakan. Amen. Amen? Biro mo, 7 po iyon. Tanungin mo yung katabi mo, sister, ilan kaya yung sa iyo?
Nakukuha niyo po. Kung dito may 7 demonyong pinalayas, ilan kaya yung nasa atin ngayon? Ha? Wala, ano? Ayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Wala na, bakit po? Nilinis ka na ng banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Amen? Pinalaya na tayo dahil nilinis tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya wala na yan dyan sa buhay mo. Hindi na yan nananahan sa buhay po natin. Di po ba? Nararamdaman nyo pa ba sa buhay nyo yung masamang espiritu? Sino nararamdaman pang nandiyan dyan sa kanya iyan? Taas nga ang kamay. O sabi sa inyo, wala eh. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ng masamang espiritu, huwag ka magtataas ng kamay, mahahalata ka. Pero lahat tayo, palalayain ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi po, sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 3, Talata 8, na parito ang anak ng tao para tayo palayain sa masamang espiritu. Amen? Para tayo palayain sa lahat ng gawa ng kaaway. Palayain mga kapatid, kaya sabi ng Jesucristo, kung ako nagpapalaya sa pamamagitan ng kapangyarihang binigay ng Diyos sa akin, isa lang ibig sabihin niyan, dumating na sa inyo ang paghahari po ng Diyos. Amen. Kung kasama ka sa pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo sa mga masamang espiritong umaalipin po sa iyo, mga kapatid sa Panginoong Jesus, karapat dapat ka sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata po ay 17, at talata po ay 1, palakpakan muna natin ang Panginoong Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala. Ano ang naghahari sa mundong ito? Ano ang naghahari sa mundong ito? Kasalanan. Amen. Kasalanan ang naghahari sa mundong ito, kaya inilalapit sa atin ng Panginoong Jesus yung paghahari po ng Diyos. Amen? Para na kung saan madala niya tayo sa paghahari ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat upang mapalaya diyan sa paghahari ng kasalanan na umiiral sa mundo pong ito. Pag sinabing kaharian, may hari. Kung may hari po, may mga panuntunan. Amen? May mga panuntunan sa isang kaharian. At kung ano yung panuntunan sa isang kaharian, diyan umaayon ang buhay ng mga taong naririyan sa kaharian pong iyan. Amen? Amen. Nung ako po ay minsan napunta po dito sa gawain, maulit ko tong sharing ko po, hindi ko makalimutan iyan kasi para sa akin, pangungusap ng Diyos sa akin ito. Nung sinabi po noon nila Brother Rico, sabi niya, mag-partner kayo sa Nayon Pilipino kami doon. At sabi niya, maghanap kayo ng isang bagay at sa bagay na yan manalangin kayo na kung saan mangusap ang Diyos sa inyo. Yung kasama ko po noon, pareho kaming baguhan pa lang, ilang araw pa lang sa gawain. Nayaya lang kami dumalo doon sa mga tinatawag nilang prayer and fasting po sa Nayon Pilipino na pinangungunahan niya nila Brother Rico. Yung isa kong kasama, baguhan din po. Kami dalawa nagpartner. Napunta kami sa lugar na kung saan may tubig. May tubig doon. Tapos doon sa tubig, may kangkong. May kangkong po doon. Naghahanap kami kung ano yung bagay na kung saan ay aming ipapanalangin para mangusap sa amin ang Diyos. Di panalangin, walang alam sa aming pareho eh. Nagtutulakan kami kung sino mananalangin sa aming dalawa. Alam niyo po, nakita namin yung kangkong, sabi namin, hindi yung kangkong na lang. Sabi ko, ikaw manalangin. Sabi, hindi, ikaw manalangin. Nanalangin po kami. Nanalangin po ako nung sandali po na yon. Tapos kami manalangin, nangusap ang Diyos. Nangusap ang Panginoon. Yung kangkong naroon sa tubig, 2 kangkong po na magkatabi. Nangusap po ang Diyos. Nung sandali na yan, ang tanong nung sandali na yon, saan nabubuhay yung 2 kangkong?
sa mundo ng tubig. Amen? Nasa mundo sila ng tubig. Ang tanong, bakit magkaiba yung kanilang buhay? Yung isa payat na ang dulo lang na nakalabas sa tubig may dahon, yung isang nakagapang sa ibabaw ng tubig, lahat ng tangkay may dahon. Bakit ganon? Bakit magkaiba sila? Alam niyo po, nung oras na yan, hindi ko maintindihan kung pangungusap ng Diyos, pero sabi ni Brother Rico, pangungusap iyon ng Diyos sa amin. Ngayon po, ipinakita sa amin ng Panginoong Hesus, yan ang buhay nyo tulad ng dalawang kangkong. Na dati ang buhay nyo lubog sa mundong kinaroroonan ninyo. Alipin ang mundong kinaroroonan ninyo. Kaya walang paglago sa espiritual. Hindi katulad ng isang kangkong na nakalutang ang buong tangkay sa ibabaw ng tubig na lahat ng tangkay ay may dahon, magaganda at malalago yung dahon. Kasi hindi siya alipin ng mundong kinaroroonan niya. Siya ang nangingibabaw sa mundong kinaroroonan niya. Sabi ni Brother Rico, lapatan niyo yung pangungusap ng Diyos, lapatan niyo ng verse sa Biblia. Ni Biblia, wala pa kami Hindi pa ako nagbabasa ng Biblia, wala pa akong Biblia nung panahon na yan. Pero mayroon akong isang verse na tinatandaan na madalas kong naririnig. Yung Matthew chapter 5 verse 6, mapalad ang taong nagmimithi na makasunod sa kalooban ng Diyos. Ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang minimiti. Sabi nung kasama ko, yan lang din naman alam ko. Yan lang din naman ang alam ko, ang sabi niya. Kaya mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, doon namin nakita na kung saan ang buhay namin dati alipin ng mundong aming kinaroroonan. Alipin ng maraming bisyo. Amen? Kaya yung buhay namin spiritual, walang paglago. Kaya nung araw na yan, nagkaroon kami ng hangarin na kung saan magsimula na tayong dumalo sa mga seminar ng mga disciple. Kaya tuwing Lunes, pumupunta na kami sa Amorsolo para dumalo sa mga pag-aaral, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, na ang sabi ni Brother Rico noon, pangungusap sa amin iyon ng Diyos. Amen? At dito po, pinalalaya tayo ng Panginoon. Ang sabi nga, kapag tayo na ilagay na sa isang kaharian, kung sino ang nagahari sa kaharian na yan, mga kapatid, dapat po yung panuntunan sa kahariang iyan, yun ang ating ginagawa. Amen? Nasaan tayo ngayon naruroon? Kaninong kaharian tayo ngayon naruroon? Kaninong kaharian? Nasa kaharian na tayo ni Kristo. Andito na tayo sa kaharian ng ating Panginoong Hesus na kung saan na malaya na nating napapakinggan ang salita ng Diyos. Ang mga panuntunan ng Diyos ay malinaw nang nakakarating po sa bawat isa po sa atin. At kung bubuksan lang natin ang ating pananaw sa mga salita ng Diyos na kanyang inihahatid po sa atin, isa lang ang nais ng Diyos paghariin sa puso ng bawat isa sa atin, pag-ibig. Amen. Ang mayroon sa kaharian ng Diyos, pag-ibig. Amen? Kaya kanina sinasabi ni Father, yung bata marunong magpatawad. Mag-away ngayong oras, mamaya-mayang oras, bati na sila. Amen. Amen? Sabi ni Father, meron na naghihingalo, hindi pa makapagpatawad. Bakit po mga kapatid? Kasi minsan isinumpa na sa sarili. Hanggang sa kamatayan ko, hindi kita patatawarin. Hindi niya lang alam kung ano panuntunan sa kaharian ng Diyos. Ang panuntunan sa kaharian ng Diyos, kung gusto mo makapasok sa kaharian ng Diyos, magpatawad ka at ikaw patatawarin ng Diyos. Amen? Kaya nagawa na natin iyan Di ba? Kaya yung mga may utang sa inyo, napatawad nyo na Ipinapanalangin nyo na lang, pagpalain ng Diyos at maalala kayo. Amen. 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 Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na noong araw minumura mo pa, sinusugod mo pa. Di po ba? Totoo po yan. Pero ngayon dahil nasa paghahari ka na ng Diyos, nakikita mo at nababatid mo na ang panuntunan po ng Diyos. Kaya nabubuhay ka na ngayon sa panuntunan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po, ang taong pinalaya ni Kristo sa kapangyarihan ng mundo pong ito, mga kapatid, ay taong hindi na umaayon sa takbo ng mundong ito. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo.
Hindi na umaayon mga kapatid sa takbo po ng mundo pong ito. Kaya ang sabi nga po dyan, dahil hindi na tayo umaayon sa takbo ng mundong ito, ang mundong ito napupuot na sa atin. Amen? Dahil ang sabi, kung ikaw ay nasa mundo, iibigin ka ng mundo. Amen. Pero dahil inalis kayo ni Kristo buhat sa paghahari ng mundong ito at dinala na kayo ni Kristo sa paghahari ng Diyos, mga kapatid, ang mundo po ay napupuot na sa inyo. Bakit po? Kasi hindi na yung panuntunan ng mundo ang inaayunan mo. Hindi na panuntunan ng mundo ang nagiging panuntunan ng buhay mo, kundi yung panuntunan na ng buhay natin ngayon sa mundong ito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Ang kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po ni San Pablo sa Aklat ng Korinto, kung kayo'y nag-aaway-away pa, isa lang ibig sabihin niyan, nasa mundo pa kayo. Ibig sabihin, nasa mundo pa kayo, nasa paghahari pa kayo ng mundo. Kung kayo napupuot pa sa inyong kapwa, nasa paghahari pa kayo ng mundo. Amen? Amen. Sino dito sa inyong mamamatay tao? Wala. Wala, di po ba? Wala po. Pero kung ating titingnan yung panuntunan ng Diyos na pakaliwanag, ang panuntunan sa kaharian ng Diyos, ang taong napupuot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. Amen. Kaya natutuwa ako dun sa lalaking mayaman na nagsabi sa Panginoong Hesus, susunod ako sa inyo. Anong dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Nung sabihin ng Panginoong Hesus yung mga utos, ang sabi niya, buhat pa sa pagkabata ko, sinunod ko na iyan. Buhat pa sa pagkabata ko. Eh, pag sinabing buhat sa pagkabata niya, ibig sabihin buhat sa pagkabata niya, wala siyang naging kaaway. Amen. 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 Di po ba? Doon ipinapakita po yun, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Kaya dito po, kung tayo po nasa paghahari na ng Diyos, dapat umiiral ang buhay natin, umaayon ang takbo ng buhay natin sa panuntunan kung ano mayroon sa kaharian ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang Panginoon. Kinapupuutan ng mundo. Sabi ko nga kanina sa maiksi naming pag-aaral ng mga workers po dito, ang sabi ko, hindi balik kapuutan ka ng mundo dahil ginagawa mo yung gusto ni Kristo. Huwag ka lang kapuutan ng mundo dahil may ginagawa kang hindi maganda sa kapwa mo. Amen? Kasi bakit po, ito ang dapat panuntunan ng buhay po natin ngayon. Kung ano meron sa kaharian ng Diyos, dapat yon ang nasusunod at nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, malakas na papuri sa buhay at makapangyarihan Diyos. Ang isang palatandaan ng isang tao na ang kanyang buhay ay nasa paghahari po ng Diyos, ang buhay ng taong iyan ay bago na. Amen. Di po ba? Kasi bakit bago na? Kasi wala ka na nga sa paghahari ng mundo eh. Andito ka na sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Bago na yan, mga kapatid. Ang sabi po dito, sa Ebanghelyo po ni San Mateo, Kabanata po 18, may sinasabi po ay ang ganito. O Kabanata po ay 21, ang sabi, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at ang masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinapakilala ang matuwid na pamumuhay. At hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pinaniwalaan, nang sabi po dyan, sino una po, may dalawang magkapatid inutusan. At tinatanong po ng ating Panginoong Jesus, sino dalawa ang sumunod? At ipinapakita dito ng Panginoong Kristo, ito yung mga tao na dati masama. Amen? Pero dahil tinanggap nila ang paghahari ng Diyos at ngitan ng pangangaral ni Juan Bautista, ng mabuting balita, mga kapatid, nagbago sila.
At ang sabi po dyan, ito yung mga taong na kung saan nauuna pang pumasok sa paghahari ng Diyos. Amen? Sinong gusto ang buhay niya po ay manatili sa paghahari po ng Diyos? Taas nga po ang kamay. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, kayo aalis din ba? Ang sagot ng kanyang mga alagad, saan pa kami pupunta? Nasa inyo ang salita. Amen? Na nagbibigay ng buhay. Nasa inyong salita na nagbibigay ng buhay. Ang sabi ng kanyang mga alagad, ba't pa kami aalis? Ba't pa kami lalayo? Amen? Anong buhay ang ibinigay sa inyo ng salita ng Diyos? Nagdulot pa ng kabutihan sa buhay nyo? May maganda bang idinulot ang salita ng Diyos sa buhay po ninyo? Amen. Sino nagsasabi may magandang idinulot po ang salita ng Diyos sa buhay niya? Kung nagdulot ng salita ng Diyos ng maganda sa buhay po natin, huwag ka nang umalis sa paghahari ng Diyos. Amen? Huwag ka nang lumabas dyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi hindi mo na masusumpungan pa yung buhay na yan sa iba. Amen? Dito mo lang yan sa paghahari ng Diyos masusumpungan. Ang sabi po, ang tunay na nakasumpong ng paghahari ng Diyos ay mayroong isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Ang buhay niyo po ba'y isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay? Sino nagsasabi po na ang kanyang buhay ay masaya? Masaya po siya sa buhay, mayroon siya. Ayan. Kung hindi ka masaya sa buhay, meron ka, mga kapatid, ito ang tanong ko. Pero meron bang mga taong nagiging masaya dahil sa buhay mo? Amen? Kung sa tingin mo ngayon, yung buhay meron ka ngayon, ay hindi nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, tanawin mo yung isang banda, yung buhay meron ka ngayon na nakaugnay kay Kristo, may mga tao bang napapasaya? Amen? Kung may mga taong napapasaya yung buhay mo na yan, at kung sa tingin mo yung buhay meron ka, hindi ka nagiging masaya dyan, pero may mga taong napapasaya dahil sa buhay mo nakaugnay kay Kristo, mga kapatid, huwag mong bitawan ang ating Panginoong Kristo. Huwag kang lumayo sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung paano mo napapasaya ang mga tao na yan sa buhay meron kang nakaugnay kay Kristo, yung buhay mo na yan, pasisiyahin ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Buhay na ganap at kasiyasiya. Pag sinabing buhay na ganap at kasiyasiya, hindi pinag-uusapan dito yung kayamanan. Hindi pinag-uusapan dito ang kayamanan. Ang pinag-uusapan po dito sa isang buhay na ganap at kasiyasiya, yung buhay meron yung mga babaeng ito na naglilingkod sa Diyos. Na dati yung buhay nila hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yung buhay nila dati hindi kapakinabang sa Diyos. Amen? Pero nung sila'y makalayan, sabi po dyan, naglilingkod sa Panginoon. Ito yung tunay na buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ito yung tunay na buhay na kasiyasiya. Hindi kasiyasiya para sa iyo, pero sa Diyos kasiyasiya. Dahil ang buhay na yan, pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo. At ang buhay na yan ngayon, ay naitatalaga na para sa paglilingkod po sa Diyos. Kung hindi man para sa iyo nagiging kasiyasiya ang buhay na yan, may Diyos na nasisiyahan sa buhay mo. May Diyos na nasisiyahan sa buhay mo. Isang kaluluwa lang ang tumalikod sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos, ang sabi po, nagkakaroon ng kagalakan sa langit. Amen. Nagkakaroon ng kagalakan sa puso po ng Diyos dahil lang sa isang kaluluwa na nagbabalik loob. Kaya mga kapatid, yung buhay meron ka ngayon na naririto sa gawain ni El Shaddai, mga kapatid, buhay na kapagpapasaya sa Diyos. Ipagkakait mo pa ba yan? Diyos ang napapasaya ng buhay mo ngayon. Ipagkakait mo ba sa Diyos yung buhay na yan na pagpapasaya po sa Kanya? Nararamdaman nyo kung gaano kasarap na buhay, magkaroon ng buhay na nakapagpapasaya sa Diyos. Amen. Nung araw, puro pasakit Nung araw, puro panlalait, panghahamak sa Diyos, taglay natin buhay. Pero ngayon, may buhay kang nakapagpapasaya sa Diyos.
Kamayan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, sister, nagagalak ako sa taglay mong buhay dahil ang Diyos ang napapasaya mo. Amen. Na noong araw, mga kapatid, yung mga papuri meron ka, hindi naman para sa Kanya eh. Amen. Tama yung sinabi ni Father kanina eh. Di ba, kapag may pumupunta dyan sa mga theater dyan ng mga artista, palakpak mo, gano'n na lang eh. Sigaw mo, gano'n na lang, di po ba? Pagdating sa Panginoon, para walang ginagawang mabuti ang Diyos. Pagdating sa Diyos, parang hindi mo siya kilala. Amen? Pero ngayon yung buhay meron ka, yan ang tunay na kapagpapasaya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung buhay na yan, huwag mo yan ilayo sa ating Panginoong Jesucristo. Then isa lang ang pwede nating panghawakan habang ang buhay na yan ay nananatili, mga kapatid, sa paghahari po ng Diyos. Isa lang pangako ng Diyos, sagutin niya ang buhay na yan. Sagutin ng Diyos ang buhay na yan. Hindi iyan pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ulitin ko yung patuto ng ating isang sister. Sabi ng sister natin, Brad, mga anak ko, nung iwan ako ng asawa ko, elementary pa lang yung mga anak ko. Sunod-sunod iyon, halos 1 taon ang pagitan sa 3 niyang anak. Iniwan ako ng asawa ko, Brad. Hindi ko alam kung paano ko yan bubuhayin. Sabi niya, naisipan ko pumunta dito sa Hong Kong. Pero ang sabi nila, baka hindi ako tanggapin kasi kumbaga may diferensya yung kamay. Pero sinubukan ko. Natanggap naman. Hanggang ngayon, sa pinaglilingkuran niya pa din. Yung mga anak graduate na. Yung panganay na anak, nag-asawa na. Nag-asawa na. Nung mag-asawa yung panganay na anak, tawag po nito, yung tatay dumalo sa kasal. Dumalo sa kasal yung tatay. Inimbita yung tatay, tumuloy sa bahay nila. Nung dumating sa bahay nila yung tatay, sabi doon sa kay sister, ang yaman mo na pala. Sabi niya, ang yaman mo na pala. Ang sagot ni sister, hindi ako iniwan ng Diyos. Amen? Glory to God. Hallelujah. Alam ni sister, hindi gawa ng tao iyon sa buhay niya. Kung wala ang Diyos na mabuti, kung wala ang Diyos na kung saan kinikilala niya sa buhay niya, bago siya pumunta dito sa lugar na ito, mga kapatid, nakilala ang ating dakilang El Shaddai, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, kung wala ang Diyos na ito, hindi niya mararating yung buhay na iyan. Amen. Hindi niya mararating. Habang ang buhay meron ka nakapagpapasaya sa Diyos, isa lang tinitiyak ko, hindi yan pababayaan ng Diyos. Hindi pababayaan ng Diyos ang buhay na yan. Anumang pangangailangan ng buhay na yan, ibibigay ng ating Jesucristo. Mga kapatid, hindi dito pinag-uusapan yung yaman. Ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, kung paano ngayon ang pamumuhay meron tayo sa harapan ng ating Jesucristo. Hindi yung ibinibigay ng mga babaeng ito. Hindi yung mga isinusuporta nila sa gawain ng ating Jesucristo ang mahalaga po dito. Ang mahalaga po dito, mga kapatid, ay kung paano nila natutunan gawin ang mabuting iyan. Amen. Na kung saan nakapagbibigay lugod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. At yan ang nais ng Diyos, maging isang mabuting babae ka. Amen. Na ang buhay ay nakatalaga para sa ating Panginoong Jesucristo. Sabihin mo nga sa katabi mo, Sister, mabuting babae ako. Mabuting lalaki ako. Di ba ang saya pakinggan? Amen. Di ba ang saya pakinggan, mga kapatid? Kaysa sabihin mo, sister, masamang babae ako, mag-ingat-ingat ka. Di po ba?
Ang sarap na pakinggan yung ganon, mga kapatid, sa ating Penso Kristo, na alam mo, yung buhay mo, anumang oras, mga kapatid, ay pwedeng magiging pagpapala dahil buhay na kalaan para sa ating Panginoong Heso Kristo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. May Diyos po kayong kasama sa bansang Hong Kong. Amen. May May Diyos po kayong kasama po dito. Amen? Dahil ang Diyos na inyong nakilala at pinaglilingkuran, hindi kayo iiwan. Tumayo po tayong lahat. Sabihin mo muli sa katabi mo, sister, hinirang ka ng Diyos. Naniniwala ba kayong hinirang kayo ng Diyos? Siya ang tumawag sa inyo sa gawain pong ito. Amen. Hallelujah. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po yung dalawang kamay. Paghihirap o pagsubok ang dumarating sa iyo. Problema ba ito o pag-ibig na bigo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi ang tawag na niya na walang bigla, nang walang dumating na mapagpapala. Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa ng mabuting balita'y ipahayag sa magna? Ikaw ang mabuting balita. Ikaw na hinirang ng Diyos ang mabuting balita. Ikaw na pinili ng Diyos ang mabuting balita. Sa kanyang habang panahon, tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatag. Paghihirap pa o pagsubok ang dumarating sa'yo. Problema ba ito o pag-ibig na bigo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ang tawag ba niya'y na walang bigla, nang walang dumating na mga pagpapala. Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa ng saguting balita'y ipahayag sa magna? Ikaw ay hinirang, hiniling ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatag. Ikaw ay hinirang, hiniling ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatag. Ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatag. Ang dakilang bagay na sa'yo
Ikaw ang mabuting balita. Ang buhay na binago ni Kristo ngayon, na taglay-taglay mo ang isang mabuting balita sa mundong ito para ipahayag mayroong Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Para ipahayag sa mundo pong ito, mayroong Diyos na nagpapala sa buhay ng tao. Mayroong Diyos na mabuti sa buhay ng lahat ng tao. May Diyos na gumagawa ng kabutihan sa buhay ng lahat ng tao. Yung buhay mo na yan ang tunay na patutuo. Yung buhay mo na kaugnay sa Panginoong Hesus. Yung buhay mo ngayon nagbibigay lugod sa ating Panginoong Kristo. Yan ang mabuting balita sa mundong ito. Huwag mong sirain iyan. Huwag mong ilayo sa Panginoong Hesus ang buhay pong iyan. Ingatan mo iyan, mga kapatid. Nang sa pamamagitan ng buhay meron ka, ang liwanag mayroon si Kristo makarating sa maraming tao. Makarating sa mga taong nasa kadiliman, mga kapatid. Kung minsan dumaan ka man sa pagsubok, na tila baga ang buhay meron ka ngayon nakaugnay kay Kristo, hindi nakapagbibigay sa iyo ng kasiyahan, kapatid, huwag mo pa rin ilayo kay Lord ang buhay na iyan. Dahil yan ang buhay na kapagpapasaya sa Diyos. May mga tao na sa pamamagitan ng buhay na yan, mga kapatid, ay pwedeng maranasan ang tunay na kaligayahan. Patuloy maranasan ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Hayaan mo ang buhay mo ay magamit ng ating Panginoon. Huwag mong talikuran ang pagtawag sa iyo ng Diyos sa gawain ito. Hindi tao ang humirang sa iyo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung mayroon mang nagtiwala sa iyo, mga kapatid, para maging isang makagawa ng mabuti, walang ibang umaasa na gagawa niyan, kundi ang Diyos, at umaasa at naniniwala ang mabuting gusto niya ay magagawa mo. Ama, pagpalain mo ang buhay ng iyong mga lingkod na naririto ngayon sa iyong banal na harapan. Dalangin namin, Ama, ang buhay na to na kung saan nagbibigay lugod sa iyo. Patuloy mong, Ama, na baluti ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Patuloy mong panahanan ng iyong banal na Espiritu ang bawat isang naririto dakilang Al-Shaddai. At dalangin namin, Ama, na ang buhay na to na taglay po ng bawat isa dakilang Diyos naming nasa langit ay patuloy mo dakilang Ama namin nasa langit pagpalain, Ama. Patuloy ibigay sa kanila ang magandang kalusugan, ipagkaloob sa kanila, O Diyos, ang kalakasan araw-araw dakilang El Shaddai, at dalangin namin anumang karamdaman, O Diyos, na nais, Panginoon, pinsalain ang mga katawan pong ito, Diyos, na ipinagkaloob mo dakilang Diyos sa bawat isa upang magiging kagamit-gamit para sa iyong karangalan, ay aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman. Bitawan ang katawang iyan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus karamdaman, umalis ka sa mga katawang ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa makapangyarihang banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo, linilinis namin ang katawan na ito, Ama. Linisin mo ang bawat isa, Ama, sa lahat ng sanhi ng karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dakilang Diyos namin nasa langit, maging ang aming mga mahal sa buhay, linisin mo, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Ipagkaloob ang kagalingan, Ama, sa taglay na karamdaman. Maging ang kanilang mga pinaglilingkuran, Ama, ang kanilang amo, Diyos. Pagpalain mo, Lord, ang may karamdaman, pagalingin, dakilang Al Shaddai, at patuloy biyayaan ng magandang kalusugan at kalakasan, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Dalangin namin ang mga anak mo, Diyos, sa lugar po nito, Ama, ng Hong Kong. Biyayaan mo, Lord, na mga among magmamahal sa kanila, O Diyos. Mga among magiging mabuti, mabait sa kanila, dakilang Diyos naming nasa langit. At dalangin namin, Ama, masmitan ng paglilingkod ng aking mga kapatid na ito. Dalangin namin, Ama, ang pag-ibig mo, Diyos, ang madala nila sa puso ng kanilang pinaglilingkuran. Salamat, dakilang Diyos namin nasa langit. Alalahanin mo, Lord, ang iyong mga anak sa lugar nito. At dalangin namin anumang pangangailangan mayroon sila sa bansang ito, Diyos. Patuloy mo ipagkaloob sa kanila. Punuin mo ng mabubuting bagay, O Diyos, ang kanilang buhay, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, narito ang mga hinirang mo. Hindi man kami karapat-dapat na hirangin mo, Diyos.
Pero nagpapasalamat kami, Panginoon. Alam namin, Ikaw ang humirang sa amin kasi naririto kami ngayon kung saan ang paghahari mo ay aming nararanasan. Kung saan ang pag-ibig mo, Diyos, ay aming nalalasap sa buhay po namin. Kung saan yung kabutihan, O Diyos, na hindi magagawa ng tao'y aming nararanasan. Salamat, dakilang Diyos. Narito ang kanilang mga kahilingan, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob mo ang lahat ng kanilang kahilingan. Buhat sa kayamanan mo, Amang hindi nauubos, ipagkaloob mo ang katugunan ng kanilang mga kahilingan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, hinirang ka ng Diyos. Hinirang ka ng Diyos. Amen. Palakpakan Amen. natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Kristo. At ngayon, ang mahingay lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahingay lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Ati pong dasalin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo't katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umag ng bitag, at kahit na anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Luluguban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay nakatitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusok pagsapit ng araw, ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid sa panonood, iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel na silang susubaybay, kahit sa andako ika'y maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo'y mga leon, asa mabagsik, di ka maano sa mga serbiyenteng niyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalin.
Pag sila'y tumawag, laging handa ako sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking iniligtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantahin ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at daligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos. God bless us all. See you next